Naranasan niyo na rin bang magbakasyon sa ibang lugar? Ngunit sa halip na maaliw ay tila isang bangungot pa ang inyong sinapit. Ito ang nangyari sa akin nang minsang nagbakasyon ako sa Mindoro kasama ang aking asawa na si Sarah. Naninirahan kami ni Sarah sa syudad ng Quezon. Ngunit dahil sa dami ng aming trabahong inaatupag araw-araw, nagpasya akong magpahinga muna kahit ilang linggo o buwan lang. Kaya nga inaya ko ang aking asawa na magbakasyon kami doon sa lugar na tinitirhan ng kanyang mga magulang. At hindi ko sukat akalaing doon pala namin maranasan ang nakakakilabot na pangyayari sa aming buhay. Bago ko makalimutan, hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Tawagin ninyo ko sa pangalang Rico. At ito ang aking kwento tungkol sa aswang na aming nakasagupa ni Sarah sa ilang linggo na nagbakasyon kami sa Mindoro. Wala kaming anak ni Sarah. Kahit hindi aktibo ang aking similya, ikinasal kami ng aking asawa. Bago ko na lamang baog pala ko. Labis akong nanlulumo sa katotohanang ito dahil matagal ko nang inaasamang magkaroon ng anak mula sa sarili kong dugo. Pero sa kasamaang palad ay hindi na mangyayari yon. Binalak din namin ni Sarah na mag-ampon na lang ng sanggol. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming nahahanap, kaya wala pa rin kaming kasamang bata. Malungkot ang ganitong buhay, lalo na't hindi magiging kumpleto ang sigla ng tahanan kung walang anak. Pero habang tumatagal at habang naghihintay kami ng sanggol na maaaring ampunin, ay unti-unti na muna naming sinasanay ang aming sarili. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ni Sarah nang malaman niyang baog ako. Kaya malaki pa rin ang aking pasasalamat sa Puong May Kapal. Kahit hindi ako binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng sariling anak. Biniyayaan niya naman ako ng isang napakaganda, mabait, masipag at mapagmahal na asawa. Araw ng Lunes, nang bumiyahe kami ni Sarah papunta sa probinsya na dati niyang tinitirhan noong dalaga pa lamang siya. Masarap sa pakiramdam ang makapagbakasyon dahil minsan lang itong mangyari sa aming buhay bilang mag-asawa. Kaya lulubos-lubusin ko na. Pagdating nga namin ng Mindoro, agad kaming sinalubong ng ama ni Sarah na si Tatay Saturno. Masaya ang aking biyanan nang makita kaming muli. Niyakap pa nga niya ang kanyang anak bago bumaling sa akin. Gustong-gusto na ni Tatay Saturno ang magkaroon ng apo. Ngunit ang kaisa-isa niyang anak na babae ay nakapag-asawa ng lalaking baog. Kaya alam kong malungkot din ang aking biyanan sa sitwasyong ito. Magmula nga nang malaman ni Tatay Saturno ang tungkol sa pagiging baog ko, madalas na niyang sinasabi sa akin na papanaw lang pala siya sa mundong ito nang hindi magkakaroon ng apo kay Sarah. Gayunpaman hindi naman yun naging dahilan para awayin ako ng aking biyanan. Tanggap pa rin ako ni Tatay Saturno sa kabila ng pagiging baog ko. Matagal na ring namayapa ang ina ni Sarah. Sakitin ng babaeng biyanan ko na yon. Yun nga rin ang dahilan ng kanyang ikinasawi, ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman. Ang tanging kasama ni Tatay Saturno sa bahay nila ay ang nag-iisang nakababatang kapatid na lalaki ni Sarah, na si Sandro. Bahagi ng komunidad na PWD si Sandro dahil hindi siya marunong magsalita at hindi rin makarinig ng maayos. Ipinanganak na pipi at bingi si Sandro, ngunit hindi naman maitatangging sobrang bait ng batang yon. Samantala, kasama rin namin ang alaga kong aso sa pagbabakasyon naming ito. Hindi ko naman maaaring iwanan na lang ang aking alaga sa bahay namin dahil walang magpapakain sa kanya roon. Isang araw bandang 3:00 ng hapon, napansin kong paubos na ang panggatong ni Tatay Saturno. Kaya nagpaalam ako kay Sarah na mangunguha muna ako ng panggatong sa gubat. Kaya lang ay nais sumama ng aking asawa dahil namimiss niya rin daw ang ganoong gawain. Sa syudad kasi namin hindi kami nangunguha ng panggatong
dahil masyadong malayo ang kagubatan doon. Bumibili lang kami nito sa palengke. Bagaman ayaw ko na sanang isama ang aking asawa dahil baka masugatan lang siya roon sa gubat o makagat ng kung ano-anong insekto. Nagpumilit naman siya ng husto. Nagsuot na nga si Sarah ng pajama at jacket para balutin ang kanyang katawan. Kaya wala na akong nagawa pa kundi pumayag na lang. Sinama ko na rin ang aking alagang aso dahil talagang kasama ko ito kahit saan ako magpunta. Maliban na lang kung sa trabaho ang aking lakad. Pagdating namin sa gubat, aliw na aliw ang aking asawa sa pagtitingin sa paligid. Marami din kasing iba't ibang uri ng prutas kaya hindi na nga ito pinalampas pa ni Sarah. At nanguha na siya. Malas niya lang at wala siyang dalang supot na paglalagyan ng mga yon. Kaya kaunti lang ang kanyang pinitas. Habang abala si Sarah sa pangunguha ng prutas, ako naman ay abala rin sa pangunguha ng kahoy na panggatong. Maraming toyong sanga ang nagkalat sa paligid. Kaya mabilis din akong nakaipon at tinali na ang lahat ng mga yon. Makalipas ang halos isang oras, inaya ko na si Sarah na umuwi na kami at sumunod rin naman kaagad siya sa akin. Habang naglalakad kami, sumagi sa aking pang-amoy ang isang mabaong ihip ng hangin. Sobrang baho nito at parang naduduwal nga agad ako ng malanghap yon. Kaya agad akong napatakip ng aking ilong. Ganon din si Sarah. Hanggang sa bigla na lang tumakbo ang aking aso papalayo sa amin. Kaya agad ko ring itong tinawag. Pero tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Sinundan na lang namin ni Sarah ang aso nang huminto ito mula sa unahan at tila may natagpuan nga ito. Paglapit namin ni Sarah sa aso, muntik na ngang maduwal ang aking asawa nang makita namin ang isang pusang patay. Wala itong sugat sa katawan. Ngunit parang kinagat ang bandang liig sapagkat may 2 butas ang naroon. Sa kabahagyaring malaki ang sugat nun. Nilalangaw na ang naturang pusa at inuuod na rin. Kaya hinila ko kaagad si Sarah upang makaalis na kami doon bago pa siya magsuka. Tara na mahal, umuwi na tayo. Saad ko nga kay Sarah. Agad namang sumunod sa akin ang aking asawa. Nang malapit na kaming makalabas ng kagubatan, doon sa batis kung saan yun ang pangunahing daraanan ng mga tao. Bago makapasok sa kagubatang yun, nagulat kami ni Sarah nang bigla naming marinig ang isang iyak ng sanggol. Agad naming nilapitan ang pinagmumulan ng ingay na yon at nagulantang nga kami ng aking asawa nang masilayan namin ang isang sanggol na nakalagay sa malaking basket. Naroon ito, nakalapag sa gilid ng batis at iyak ng iyak ang naturang sanggol. Kaninong sanggol ito? Sino ang nag-iwan nito rito? Tanong ko kay Sarah, ngunit kagaya ko ay ganoon din ang tanong ng aking asawa. Mabilis nang dinampot ni Sarah ang sanggol sa basket na yon. Sa kanya ito maingat na kinarga. Kinakabahan ako ng sobra sa pangyayaring yon. Naghintay pa kami ni Sarah ng ilang minuto sa batis at baka bumalik doon ang kung sino mang nag-iwan ng sanggol. Pero wala talaga. Hanggang sa narinig naming kumukulog na pala. Tanda ng pagbabadyang bumuhos ang ulan. Sa pag-aalala na baka maabutan kami ng ulan doon at mabasa ang sanggol, inaya ko na si Sarah na umuwi na lang kami. Kaya kinuha ko na rin ang basket na pinaglalagyan ng sanggol. Kabado kaming umuwi ni Sarah. Gulat na gulat nga sina Tatay Saturno at Sandro nang makita nila kaming may dala ng sanggol pag uwi namin ng mga sandaling yon. Sumagi sa aking isipan na parabang biyaya ang sanggol na yon mula sa Diyos. Kaya hindi na nga ako nag-atubili pang alagaan ng naturang sanggol. Habang hinihintay namin ang tunay na mga magulang nun, nakikita ko rin ang kakaibang saya sa mga mata ni Sarah. Kung maaari lang sanang maging sa amin ang sanggol na yon, talagang buong puso namin yung tatanggapin at ituturing bilang tunay na anak. Nang dahil sa sanggol na yon, dinumog kami ng mga kapitbahay ni Tatay Saturno.
Marami ang nagtungo sa bahay ng aking biyenan upang makiusyoso kung totoo nga bang may natagpuan kaming sanggol mula sa kagubatan. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa bagay na yon, pero sa tingin ko ay may nakakita sa amin ni Sarah at yun na nga ang naghatid ng balita sa mga tao. Iba-iba ang komento ng mga tao nang mapatunayan nilang mayroon ngang sanggol sa bahay ng aking biyenan. Ang iba sa kanila ay natutuwa at nagsasabing hulog daw yun ng langit para sa amin ni Sarah na hindi magkaroon ng sariling anak. Ang iba naman nagtataka kung paano nagkaroon ng sanggol doon sa kagubatan dahil wala namang bagong panganak na nakatira sa lugar na yon. Samantala, may iilan ang natatakot kasi baka malas daw ang naturang sanggol. Sila yung mga taong matatakutin at mayroong masamang paniniwala sa ganitong bagay. Ngunit kahit gaano pa karami ang magkakaibang komento ng mga tao, isa lamang ang aking pakikinggan. Yun ay ang pahayag ni Sarah na nagsasabing aalagaan namin ng sanggol. Sa kaloob-looban ko ay umaasa akong hindi na sana magpakita sa amin ang tunay na magulang ng sanggol na yon. Umaasa ako na sinadya itong iwan doon sa gilid ng batis dahil alam nang nag-iwan na dadaan kami doon at makikita namin ang sanggol. Posible rin naman kasi na sobrang naghihirap na sa buhay ang nag-iwan doon at hindi na kaya pang buhayin ng sanggol. Kaya nagdesisyon na lang na ipaampon ito sa palihim na paraan nang hindi nakikilala ng mag-aampon kung sino nga ba siya. Maaaring ganun na nga ang nangyari. Kaya yun na rin ang aking pinanghahawakan. Kinagabihan nun, masaya kaming lahat habang inaaliw namin ang sanggol. Tuwang-tuwa rin si tatay sa turno dahil parang nagkaroon siya ng bigla ng apo. Kung ako ang papipiliin, hihilingin ko sa langit na hindi na magpapakita pa ang tunay na mga magulang nito, Rico. Bulalas nga ni tatay sa turno habang pinagmamasdan niya ang sanggol na payapang natutulog sa higaan. Natuwa ako sa sinabi ng aking biyenan. Nagkatugma nga ang aming iniisip. Oo nga ho, itay. Aampunin namin ni Sarah ito. Tugon ko sa kanya. Abala pa si Sarah sa pagluluto ng aming hapunan, kaya kami muna ng kanyang ama at kapatid ang nagbabantay sa sanggol. Makalipas nga ang ilang oras ay sabay na rin kaming naghapunan hanggang sa oras na para matulog. Kaya lang hindi ko inaasahan na sa gabing yon ay nakarinig kami ng isang malakas na kaluskos sa labas ng bahay. Mayroong kumakaluskos sa dingding ng silid namin ni Sarah, kaya nagkatitigan kami ng aking asawa. Bigla ring umiyak ng malakas ang sanggol na para bang natakot ito sa kaluskos na yon. Kaya agad ko itong kinarga ng aking asawa at niyakap saka siya sinubukang patigilin sa pag-iyak. Tulog na si Sandro ngunit gising na gising pa rin si tatay sa turno. Kaya pumasok na nga ang aking biyenan sa silid namin nang marinig din niya ang kaluskos na yon. Palakas ng palakas ang kaluskos at hindi ko na nagugustuhan ang tunog nun dahil masyado nang maingay. Saka sinabihan ko si Sarah na tignan ko muna kung sino ang gumagawa nun sa labas. Pinigilan ako ng aking asawa at nakikita kong natatakot siya. Pero hindi ako nagpapigil. Pinasamahan ko muna si Sarah kay tatay sa turno at susuwayin ko lang ang lapastangang nilalang na nag-iingay sa labas ng bahay. Lumabas na nga ako. Wala akong nararamdamang kahit na anumang takot dahil iniisip kong may nang-iistorbo lang sa amin. Agad ako nagtungo sa labas ng silid namin ni Sarah at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang isang babaeng nakatalikod sa akin. Kuba ito at magulong-gulo ang buhok na para bang isang taon nang hindi nagsusuklay. Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ko na nga sa taong yon. Nang lumingon ng babae sa akin, automatikong nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ko ang itsura nito. Maraming sugat ang kanyang mukha at mahahaba ang pangil habang naglalaway pa. Agad na ngang tumakbo papalayo ang nilalang.
Dahil sa gulat ko, hindi ko na ito nagawa pang habulin, lalo na't nagsimula na ring gumapang ang kaba sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Para akong natamaan ng kidlat nang mapagtanto kong isang uri ng aswang ang aking nakaharap. Ngunit hindi ko lang matukoy kung anong uri yon. Basta ang natitiyak ko, aswang ang babaeng kuba na yon. Nahimasmasan ako nang tinawag ako ni Sarah mula sa loob ng bahay. Kaya dali-dali na akong tumakbo at pumasok muli sa loob. Doon ko sinabi kina Sarah at Tatay Saturno ang aking nakita. Hindi ko inaasahan ang ekspresyon sa mukha ng aking biyanang lalaki nang marinig niya ang aking sinabi. Inaasahan kong natakot siya kagaya ng reaksyon ni Sarah. Ngunit sa halip na matakot ay parang nagulat lang si Tatay Saturno at para din siyang nagtataka. Lalo ko pang hindi inaasahan nang mag-iwan ng isang babala ang ama ng aking asawa. Babaeng kuba? Kung ganun mag-iingat kayo kung tama ang aking hinala. Bulalas ni Tatay Saturno na nagpakaba sa amin ng aking asawa. Tinanong namin siya ni Sarah kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit wala namang eksaktong sagot ang ibinigay ni Tatay Saturno sa amin. Puro babala lang ang mga yon na mag-iingat daw kami. Kaya nahaluan na tuloy ng pagkalito ang nararamdaman kong takot. Doon na nagsimula ang hindi magandang kaganapan sa pagbabakasyon namin yon ng aking asawa. Hindi ko inaasahan na hindi magiging maganda ang daloy ng aming bakasyon, sapagkat sa halip na magkapagpahinga at kalimutan muna namin ang trabaho sa syudad, nagdulot pa ito ng karanasang hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa aking pagtanda. Parang naging sumpa sa aming mag-asawa ang bakasyon na yon. Ang sanggol na inaakala naming hulog ng langit ay nagmistulang padala ng demonyo na muntik nang sumira sa aming buhay ni Sarah. Kinaumagahan nun, nagising akong balisa dahil wala akong sapat na oras ng tulog. Hindi na nga ako nakatulog ng maayos dahil napupuyat ako sa kababantay sa aking asawa at sa sanggol na yon. Walang sikat ng araw ang bumungad sa akin. Makulimlim ang paligid at tila ba nagbabadya na namang bumuhos ang ulan. Nagpatuloy si Sarah sa pag-aalaga ng sanggol. Samantalang ako ay tumutulong naman kay Tatay Saturno na magsibak ng kahoy. Pumasok muna saglit ang aking biyanan sa loob ng bahay para uminom ng tubig at magpahinga, kaya ako na lang muna ang magsisibak. Maya-maya pa, napansin kong may isang babae ang dumaan sa bahay ng aking biyanan. At nakatitig ang babaeng yun sa akin. Ngunit sa hindi malanding paraan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinilabutan sa titig ng babaeng yun. Ilang segundo rin kasing nagtagpo ang aming paningin hanggang sa makalayo na ito. Ngunit nagulat ako nang bigla na namang bumalik ang babae sa pagkakataong ito. Doon na siya nakatingin sa bintana kung saan ang silid namin ni Sarah. Pagkatapos ay palinga-linga ang tingin ng babae sa paligid ng buong bahay. Saka siya muling tumingin sa akin. Hindi ko na talaga nagugustuhan ang kinikilos ng babaeng yon. Kaya balak ko sana siyang lapitan upang tanungin kung anong sadya niya sa amin. Kaya lang ay nakaalis na siya bago pa man ako makatayong muli. Napailing na lang ako. Babalik na sana ako sa pagsisibak ng kahoy, ngunit nang makita kong bumalik ang babae, ay bahagya nang uminit ang aking ulo. Hindi ko alam kung anong kailangan niya sa amin at tila nagmamatsyag siya sa bahay namin. Sa pagkakataong ito, nagmamadali na akong tumayo upang habulin ng babae, ngunit tumakbo ito bigla papalayo sa bahay. Sinubukan ko pa siyang tawagin, ngunit tuluyan na siyang nakaalis hanggang sa hindi ko na matanaw. Kunot na kunot tuloy ang aking noo nang bumalik ako sa pwesto ng pinagsisibakan ko ng kahoy. Nagtataka na ako sa kinikilos ng babaeng yun, ngunit hindi ko naman magawang tanungin dahil agad-agad naman siyang lumalayo sa tuwing lalapit ako. Nagpatuloy na lang ako sa pagsisibak ng kahoy hanggang sa natapos ang lahat ng yon.
Pagsapit ng hapon, may isang panibagong babae ang dumalaw sa amin. May edad na siya at sa tansya ko ay nasa 30 na pataas. Hindi ko siya kilala, ngunit kakilala naman siya ng pamilya ng aking asawa. Kaya pinatuloy na nila ito at inasikaso. Tahimik lang ako habang nagtatanong si Tatay Saturno sa babae kung anong sadya niya at napadalaw na lang siya bigla. Ang sabi ng babae, narinig niya raw ang tungkol sa balitang may natagpuan kaming sanggol sa kagubatan. Nagduda pa ako na baka siya na ang ina ng sanggol, pero hindi pala. Sabi niya ay nakuha daw ang kanyang atensyon nang marinig niya ang balitang yon. Kaya siya nagtungo agad sa bahay ng aking biyanan. Nalaman kong manghuhula pala ang babaeng bisita namin at naparito siya para hulaan ang mga pangyayari. Bagaman hindi na namin hiniling na gawin niya ang bagay na yon. Nais lang daw ng babae na manghula at hiningi niya ang permiso ni Tatay Saturno. Saka hindi naman nagdadalawang isip na pumayag ang aking biyanan, maging si Sarah. Unang tinanong ng babae kung nasaan ang sanggol dahil gusto niya raw itong makita. Kaya kinuha na muna ni Sarah ang sanggol mula sa duyan saka ito kinarga. Tinitigan ng babaeng yun ang sanggol hanggang sa sinabi niyang nais niya raw itong kargahin. Kaya ibinigay na nga agad ni Sarah. Maya-maya pa kinakabahan ako sa ginawang pagtitig ng babae sa sanggol dahil hindi ka nais-nais ang ekspresyon ng kanyang muka. Nagsalubong ang mga kilay ng babae at mahahalatang tila nasisindak siya sa sanggol matapos itong titigan. Hanggang sa nagsalita na nga ang babaeng manghuhula. Sabi niya pa ibalik daw namin ang sanggol sa kung saan namin yun kinuha dahil nagmula yun sa angkan ng mga aswang. Aswang umano ang mga magulang ng sanggol, kaya malamang ay aswang din ito. Kinabahan ako sa pahayag ng babae. Ngunit nagulat ako nang biglang sabihin ni Sarah na hindi niya ibabalik ang sanggol doon. Parang naging matapang bigla ang aking asawa. Bagaman nahahalata ko pa rin ang kaunting takot sa kanyang mga mata. Saglit kaming nag-usap ni Sarah tungkol sa pagbalik ng sanggol doon bago pa kami mapahamak. Ngunit nanindigan siyang hindi siya papayag. Katwiran ni Sarah, baka mapahamak lang din ng sanggol kung ibabalik namin ito doon nang hindi nakatitiyak kung kailan darating ang mga magulang nito para kunin ang kanilang anak. May punto man ang aking asawa pero hindi ko pa rin mapigilang kabahan, lalo na't kakaibang gulo na itong pinasok namin dahil may kinalaman na sa mga aswang. Makalipas ang ilang araw, naging normal naman ang nangyari sa amin. Hindi ko na nakikita yung babaeng padaan-daan sa harapan ng bahay. Saka wala na rin kaming naririnig na kaluskos tuwing gabi. Kaya hindi ko na nga inisip pa yung sinabi ng manghuhulang kakilala ng aking asawa. Dahil baka nagkamali lang siya ng hula sa sanggol na inaalagaan namin. Akala ko ay payapa na ang lahat. Ngunit hindi ko sukat akalain ng isang gabi ay bigla kaming sinugod ng aswang na babaeng kuba. Tarantang-taranta ako at hindi ko malaman kung ano ang tamang gagawin. Wala rin sa bahay sina Tatay Saturno at Sandro dahil nasa nyugan pa sila at kumukuha ng tuba. Kaya kaming dalawa lang ni Sarah ang naiwan sa bahay nang salakayin kami ng aswang na yon. Malakas ang pag-iyak ng sanggol. Maging si Sarah ay naiiyak na rin dahil sa takot at tarantang nararamdaman niya. Kumuha lang ako ng itak at inihanda ang aking sarili na kalabanin ng aswang na yon sa oras na makapasok siya ng bahay. Nasa labas pa lang ang aswang ngunit binabangga niya ang bahay ng aking biyanan at pinipilit niyang makapasok. Ikinandado ko na nga ang mga pintuan at bintana. Galit na galit ang aswang at naririnig ko ang kanyang sigaw. Hindi ko alam kung tama bang maniwala ako sa sinabi ng manghuhula na anak ng aswang ang sanggol na ito. Ngunit hindi naman malinaw sa akin kung sino ang ina ng sanggol. Bagaman may hinala na ako na itong aswang na sumasalakay sa amin ang siyang ina ng sanggol. Sumisigaw na rin ako para humingi ng tulong ng aming kapitbahay. Kaya lang ay
Mga duwag yata ang mga taong yon. Wala man lang ni isa ang nagtangkang lumapit. Natatakot ako pero hindi ko yun maaaring ipakita sa aking asawa. Kailangan kong magpakatatag lalo na't ako na lang ang pinaguhugutan ni Sarah ng lakas ng loob. Kahit inaatake na kami, wala pa rin kaming balak na isuko ang sanggol hanggat hindi kami nakatitiyak kung itong aswang nga bang sumasalakay sa amin ang tunay na ina nito. Kung hindi kasi baka mapahamak lang ang sanggol at habang buhay kaming magsisisi ni Sarah sa padalos-dalos na desisyon. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, narinig kong may sumigaw ng malakas sa labas ng bahay. Tinig yun ni tatay sa turno kaya kahit papaano ay nabawasan ang tinik ng aking puso. Dali-dali ko namang binuksan ang pintuan at bumungad sa aking paningin si Sandro na nagmamadaling makapasok. "Sandro, bantayan mo muna ang ate mo at tutulungan ko si tatay sa turno sa labas. Ikandado mo ulit ang pintuan. Maliwanag ba?" Malakas kong wika kay Sandro at itinapat pa ang aking bibig sa kanyang tenga para marinig niya ang aking sinasabi. Nang tumango-tango ang binatang kapatid ng aking asawa, ay agad na akong lumabas ng bahay para tulungan ng aking biyanan na makipambuno roon sa aswang. Nagtulungan kami ni tatay sa turno. Binalaan niya ako na mag-iingat dahil halata talaga ang pagiging galit ng aswang na yon. Parang anumang oras ay natatakam siyang lapain kaming dalawa ng aking biyanan. Panay atake ang aswang sa amin kaya panay ilag din kami ni tatay sa turno. Paminsan-minsan naman ay kami ang umaatake ngunit mabilis ding umiiwas ang naturang babaeng aswang na kuba. Habang nasa gitna kami ng laban, naririnig kong sumisigaw si Sarah sa loob ng bahay para sabihin na mag-iingat kami. Bagaman narinig ko yun ay hindi muna ako tumugon. Sa gitna ng labanan, unti-unti kong napapansin ang pagiging pamilyar ng itsura ng aswang na ito. Kahit pa sobrang kulubot ng kanyang balat sa mukha na parabang matanda at nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa napagtanto ko na ang aswang na kinakalaban namin ni tatay sa turno ay yun ding babaeng laging dumaraan sa harapan ng bahay noong nakaraan. Nakapagtatakang hindi kuba ang babaeng yon, samantalang itong katunggali namin ay kuba naman. Maya-maya pa ay unti-unti nang lumalapit ang mga kapitbahay namin para saklolohan kami. Nang parami na kami ng parami ay tila natakot na ang aswang hanggang sa tumakbo na nga ito papalayo. Kahit matagal bago tumulong ang mga kapitbahay namin, nagpasalamat pa rin ako sa kanila. Nasugatan kami ni tatay sa turno sa mahahaba at matutulis na kuko ng aswang ngunit hindi naman malalim ang sugat at madali lang yun gamutin. Tarantang niyakap ako ng aking asawa pagpasok ko sa loob ng bahay. Binalingan din ni Sarah ang kanyang ama. Si Sandro muna ang nagkarga at nagpapatahan sa sanggol habang inaasikaso kami ni Sarah ng kanyang ama para gamutin ang aming sugat. Naghalo-halo ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Natatakot ako pero naroon pa rin ang tapang sa aking kalooban. Wala pa rin akong balak na isuko ang sanggol, lalo na kung sa ganoong marahas na paraan ng aswang na yon. Iisang dahilan lamang ang tatanggapin ko para isuko ang sanggol. At yun ay kung malaman ko kung sino ang tunay na ina nito. Dahil kung malaman ko wala akong ibang pagpipilian kundi ibalik sa kanya ang kanyang anak kahit aswang pa siya. Hindi yung susugurin kami nang hindi pa rin tiyak kung iyong aswang na sumugod sa amin ang tunay na ina ng sanggol na yon. Samantala pinayuhan kami ni tatay sa turno na magtungo doon sa bahay ng manghuhula upang alamin ang mga bagay na maaari naming gawin na makatulong sa paglutas ng problemang yon. Kaya kinaumagahan nun ay maaga kaming nagtungo sa bahay ng manghuhula para manghingi ng payo. Nais naming pahulaan kung sino ang tunay na ina ng sanggol dahil ibabalik na namin ito sa kanya para matapos na ang gulo at panganib sa aming buhay ni Sarah. Na maaari pang madamay ang payapang buhay ni na tatay sa turno at Sandro.
Pagdating namin sa manghuhula, ganoon pa rin ang payo niya. Ibalik ang sanggol sa kung saan namin yun natagpuan ni Sarah. Hindi matukoy ng babaeng manghuhula kung sino ang tunay na ina, dahil ang nakikita niya lang ay aswang nga raw yun. Saka dagdag pa ng manghuhula, ang sanggol na yun ay hindi raw sinadyang iwanan doon ng kanyang ina na aswang. Maaaring may pinuntahan lang saglit ang ina nito at iniwan muna doon ang sanggol. Ngunit pagbalik niya ay nawala na nga roon dahil dinala na namin ni Sarah sa bahay nila. Pwedeng yun nga ang dahilan. Lalo na't ganun din naman ang nakikita ng manghuhula sa kanyang balintataw. Ano man ang tunay na dahilan, isa lang ang tiyak doon. Hindi sa amin ang sanggol, kaya dapat lang na isauli namin yun sa tunay nitong mga magulang. Labag man sa kalooban namin ni Sarah, wala na kaming ibang pagpipilian kundi sundin ang sinabi ng manghuhula. Kaysa naman mapahamak pa kami at maging bangungot na ng tuluyan ang aming maranasan sa bakasyong yun. Naghanda na nga kami ni Sarah para ibalik ang sanggol sa gilid ng batis ng kagubatang yon, kung saan doon pa rin namin inilagay sa malaking basket na kinalalagyan ng sanggol noong matagpuan namin ito. Hindi na nga kami nagsayang pa ng oras ni Sarah. Agad na kaming dumiretso doon sa gilid ng batis kung saan namin natagpuan ang sanggol. Gising ang sanggol ngunit hindi naman ito umiiyak. Pagdating namin ni Sarah sa gilid ng batis, agad na naming inilapag doon ang sanggol na nasa loob na ng malaking basket. Palinga-linga kami sa paligid at bahagya na rin akong kinakabahan na baka may biglang umatake sa amin nang wala sa oras. Nararamdaman kong palaging nakamasid sa amin ang aswang na yun, kaya malaki ang posibilidad na alam niya ang bawat galaw namin ng aking asawa kahit saan kami magpunta. Gayunpaman, hindi kaagad namin iniwan ang sanggol nang wala pang kumukuha nito dahil baka mamaya ay may kung ano-anong hayop ang kakagat dito. Hindi ko naman yun hahayaang mangyari sa inosenteng sanggol na yun. Kaya nagpasya ako na magtago muna kami ni Sarah sa likuran ng malaking puno na nakatayo sa medyo malapit lang din sa kinaroroonan ng sanggol. Hindi ito ganun kalapit ngunit hindi rin ganun kalayo. Sapat lang upang mabantayan namin ang sanggol. Nagtago na nga kami roon ni Sarah at matyaga naming hinihintay na maamoy ng aswang ang kanyang anak hanggang sa kukunin niya na ang sanggol. Tahimik lang kami ni Sarah. Ngunit maya-maya pa ay biglang nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ko ang malaking ahas na gumagapang papalapit sa kinaroroonan ng sanggol. Mabilis kong kinalabit ang aking asawa. Saka itinuro ang ahas at kagaya ko ay nahintakutan din si Sarah. Malas nga lang at wala akong dalang itak o anumang sandata na pwedeng ipanlaban sa ahas na yon, kaya bahagya akong nataranta. Tinulak ako ni Sarah para ilayo ko ang sanggol sa ahas na yon, kaya wala sa oras tuloy akong napatayo. Kahit natataranta ako, agad akong naghanap ng kahit na anong sanga sa paligid para magamit kong pambugaw sa ahas. Wala akong kakayahan para labanan yon, kaya tanging pagbugaw lamang ang kaya kong gawin. Mabuti na lang at hindi yon ang nakakalasong kobra, kundi isang malaking sawa. Wala akong mahanap na sanga ng kahoy sa paligid, ngunit mabuti na lang dahil may nahanap ang aking asawa at mabilis niya itong inihagis sa akin. Hindi ko yun nasalo, pero mabilis ko ring dinampot saka inihanda ang aking sarili para lapitan ng ahas at bugawin ito papalayo sa sanggol. Mabagal kumilos ang ahas na yon dahil sa laki ng kanyang katawang gumagapang, pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para hindi ito malikusan ng sanggol. Hanggang sa wakas ay tagumpay ko rin itong nabugaw hanggang sa tuluyan nang nakalayo ang ahas. Nakahinga na sana ako ng maluwag pagkatapos nun. Ngunit napaigtad na lang ako nang marinig ang boses ng babae mula sa aking likuran. At hindi pamilyar sa akin ang naturang boses. Nang lingunin ko ito ay nagulat ako nang makita ang dalawang babae. Ang isa sa kanila ay kuba at magkapareha ang kanilang muka. Ikaw?
Ikaw yung aswang! Bulalas ko nang wala sa oras saka automatikong napaatras dahil sa takot na biglang gumapang sa aking puso. Napatakbo na rin si Sarah papalapit sa akin. Saka siya kumapit sa aking braso. Alam kong kinakabahan ng aking asawa at hindi ko siya masisisi dahil maging ako ay kinakabahan na rin. Nakikita ko kasing galit ang mukha ng dalawang babaeng na nasa harapan namin ni Sarah. Napagtanto kong kambal ang dalawang ito at maaaring ang isa sa kanila ay ang tunay na ina ng sanggol na inaruga namin ni Sarah ng ilang araw. Hanggang sa kumilos na nga ang isang babaeng kuba. Samantalang ako ay parang ipinakulang ang aking mga paa sa lupa at hindi ako makakilos sa kaba. Galit na nagsalita ang babae. Yung hindi kuba. Akma niya sana kaming susugurin ni Sarah ngunit mabilis naman siyang napigilan ng kanyang kakambal. Nahawak na ang sanggol sa pagkakataong yon. Sinubukan kong magsalita upang ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Kahit galit pa rin ang isa sa kanila. Humingi kami ng paumanhin ni Sarah dahil sa ginawa naming pagkuha sa sanggol. Hanggang sa wakas ay naiintindihan din kami ng mga ito. Walang pasabi silang umalis ng kagubatan at iniwan kami roon ni Sarah na parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nakahinga kami ng maluwag nang matanto naming tapos na ang problema. Ang kaso nga lang ay wala na ulit sa amin ang sanggol. Pagbalik namin sa bahay ng aking biyenan, ibinalita ko rin sa matanda ang nangyari. Tulad namin ni Sarah, nalulungkot din si tatay sa turno dahil wala na ulit siyang sanggol na pagkakaaliwan. Gayunpaman, masaya pa rin ang aking biyenan dahil ligtas na kaming lahat at wala nang banta sa aming buhay. Bumalik na rin kami sa syudad pagkatapos ng pangyayaring yun. Yun ang karanasan namin ng aking asawa na hindi namin makakalimutan mula sa pagbabakasyon namin sa Mindoro. Itinuon na lang namin muli ni Sarah ang aming buhay sa pagsisikap at paghahanap ng sanggol na maaari naming ampunin.